Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin di umano sa mundo ng social media. Tila sumabog nga sa galit si Senador Raffy Tulfo at nawawalan ng pag-asa itong tiyuhin ni Jimboy Baltazar na ito dahil pati ba naman ang Soko ay pinagtatakpan ang ating mga kapulisan na dawit sa kaso nga ni Jimboy. Ngunit hindi nga ito pinalagpas ni Senador Bato de la Rosa at ginisa ang mga pulis na ito at pati ang Soko na tila kulang nga raw sa pag-iimbestiga at talo pa ng mga sibilyan. Dito nga natin makikita na marami silang rason. Wala daw nakalap na ebidensya bakit ganito ang nangyari ngayon sa Soko. Kaya naman ang katanungan ng maraming netizen, ano nga ba talaga ang nangyayari sa hanay ng ating gobyerno ngayon, lalo na ang kapulisan at mga Soko na to dahil nagtatakipan na sila ng kanilang mga baho. Kaya naman dapat ang banat ng maraming netizen ay kung may kasalanan ang isa ay dapat naman talagang maparusahan, hindi yung pinagtatakpan pa. Kaya ang banat ng maraming netizen na ang numerong kriminal sa ating bansa ay ang mga lesbo na rin dahil pinagtatakpan ng mga pulpolitiko ng mga ito. Kaya ang malaking katanungan dito, ano nga ba talaga ang ginagawa ng ating administrasyon ngayon dahil wala nang solusyon sa problema, sila pa ang sakit sa ulo ng taong bayan. Kaya ang kahilingan ng taong bayan ngayon ay sana magising ang ating administrasyon na ito at gawin nila ang kanilang tungkulin para sa bansang Pilipinas. Dahil kung tutusin, nawawalan na sila ng pag-asa, nawawalan na sila ng tiwala sa mga Soko, sa mga lesbo na ito dahil sa sunod-sunod na pagkakasangkot ng mga ito sa mga krimen. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. May tanong si Senator Risa. Salamat kayo, Mr. Chair. Thank you. Sir Nicanor, Yes. muli po at kulang yung paulit-ulit pero nakikiramay po talaga yung aming komite sa inyong buong pamilya sa sinapit po ni Jemboy. Gaya po ng kasasabi lang ni Jessa, mapatutotohanan nyo rin po ba yung mga ulat na makalipas ng 3 oras pa, kayo pa ang sumisid at kayo pa po ang nakarecover sa katawan ni Jemboy? Yes po, madam. Sir Nicanor, pala ilang taon na po kayo? 58 na po. 58. Mas matanda pa po kayo sa mga active duty na PNP. Yes po. Pero kayo po nakasisid po kayo? Hindi ko man po tatanungin na si Jimboy. Ang pinapako lang po siya. Naglakad po ako sa iba po ng putik. Gamit ko po yung styrofoam pong, Your Honor. Yun po ginawa kong pamamaraan para makalakad po ako sa burak, Your Honor. Then kung sisisid ako, dahil yung karet po ng ilog, malakas pa po eh. Di ko alam, pag sisid ko, di ko alam kung saan ako pupulutin. Ganun po, Your Honor. So gumawa po kayo ng paraan dahil malakas po yung kuryente ng tubig at nag-aalala po kayo na baka kung saan matangay si Jemboy. So sa bandang burak nyo pa po siya na-recover yung katawan niya? Doon po din sa, Your Honor, yung pinangyari ng krimen doon din po. Yes, Mr. Chair. Manong Nicanor. Yes po, Your Honor. Nick, yung na-recoveran mo sa katawan ni Jimboy ba ay doon mismo sa tinalunan niya kung saan siya yung doon nakapark yung bangka at doon siya tumalon. The same spot ba doon mo siya nakuha? Your Honor, hindi ko po alam kasi kung dumating po ako doon tapos na yung mga shooting incident. Alas 3 na po ako ng hapon ng nakarating din sa pinangyarihan ng krimen na yan, Your Honor. Kaya nga, parang, diba, malawak yun ba? Paano mo tinatansya na dito ko makita yung pamangkin ko? Paano ka nag-decide na doon ka maghanap?
Your Honor, ang naging batayan ko dyan, ang ginawa kong basya, yung mga ayon sa mga narinig ko sa mga nakasaksi, yun po naging basya ko po doon, no? Your Honor. Okay, salamat. So gaano ka lalim na yung tubig na sinisid mo sa panahon na yun? Yung dumating po ako, Your Honor, mataas po talaga ang tubig, alis. Kung ano, lampas tao po. Lampas tao? Pero nung lumusok po ako ng 4 p.m. po, halos gabero ko na lang eh. Pero nung napapabdin sa katawan ko, pag nakaapak ka ng putik, yung burak ba? Okay, so bumaba na yung tubig sa mga bandang Bewang. Okay po. Okay, thank you, Senator Risa. Salamat kayo, Mr. Chair. Sir Nicanor, nabanggit rin po na may nakita kayong basyo ng bala sa bangka. Tama po ba yun? Yes po, Your Honor. Pwede nyo bang ikwento paano nyo nakita yun? August 11 po, yung araw na kinakapanayam ako ng reporter's notebook, Your Honor. Ngayon, pinakit po ako sa bangka ng reporter para maganap kung may tama o ba yung bala yung bangka. Kanina nga po, Sir Nicanor, sabi ni Sunny Boy, may tama daw ng bala sa tolda. Nakita nyo rin po ba yon? Hindi po part po ng bangka yung kasi yung tolda po yung nakasabi po yung para maging pahingahan lang po na ano eh, ng mga tao doon. Silungan ba? Silungan. Opo. So sa araw ng August 11, nung sumampa kayo sa bangka, nakatiklop na po yung toldang yon. Opo, nakita ko na po, tiklop na po. Tapos pero may nakita ba kayong tama ng bala sa ibang parte ng bangka? Wala po. Wala po. Yun po yung nasabi ko sa mga reporter ng ano. Sige po. Pakikwento kung paano nyo nahanap yung sinasabing basyo ng bala sa bangka. Yung araw na po pinakapanyan po ako ng reporter's notebook. Hinihila po namin yung bangka, hindi namin mahila kasi po sayad na po yung bangka. Ito na rin kasi makakyat yung kasi yung may-ari naman po ng bangka, willing po ako umakyat sa bangka niya dahil yung nangyari kay Jimbo, yung mga dos, wala na po totally nakakakyat yung sa bangka na yan. Ngayon ako, bilang takuhan ng bangka na yan, ako pong binibigyan ng may-ari na makakakyat sa bangka dahil sabi nga ng may-ari, Nick, pinapalis siya ang bangka niya dahil na sabi nga ng may-ari, hindi, hindi lang. Sangayon nga akong para maimbestigan yung bangka niya. Kaya yun ang naging ko sa bangka niya, yung sinabi ng nangyari ng bangka. So, nung umuha po ako ng buhaya para masakyan ko, para makalapit po ako makasampa po sa bangka niya. Halos siguro mga 7 metro ang layo, nakakuha akong masasakyan para makalapit po ako sa bangka. Yung araw na yun. Then nung nakasampa na po ako, habang nakatutok sa aking camera ng reporter's notebook, naghahanap ako sa ulan ng bangka, palakad dyan. Naghahanap ako agad sa sinisilip po sa may parka ng bangka. Sa bandang gitna ako, nung kinuhat ko po yung lalagyan namin ng yelo, ng ice, yung ulan na pinayo ko, nakita ko po yun doon, sa may malapit po sa may batangan ng bangka sa may bandang gitna ako. Hindi po sa ilalim po ng bangka ako nakakuha yung bala niya, kundi sa may lapag po mismo. Yung sa may pinakatalapa po ng bangka. Nakasiksik po. Pakiulit yung last na sinabi mo. Hindi ko masyado nakuha. Pakiulit daw. Yung time na nga po ako, Your Honor, yung lalagyan po namin ng yelo, nakatimba po yun eh. Tinaas ko po yun, may bandang batangan. Then nakita ko po din yung bala, may talapi po yung bangka. Yung bagang pinakabarandilya po ng bangka. Kaya ang tawag po namin doon talapi. Then malapit din po sa may batangan po ng bangka. Doon ko po na sila yung
basyo ng bala. So, ang ginawa mo, pinulot mo. Yes po. Isa lang nakita mong bala doon? Opo, Isa lang? Oo, kasi nakita ko, may tama siya namin. May, bakit siya na firing pin siya namin. Tapos kanino mo binigay? Kay Sir Galvez po, Your Honor. Kasi po, kaya ko po binigay kay Sir Galvez. Kasi po, lumapit po sa akin yung ninong ng anak ko. Nagtiwala po ko sa kanya, pulis din po siya. Kaya kay Sir Galvez po binigay dahil alam ko, tumugod ka ako, si Galvez ang may hawak ng kaso ni Jimboy. Kaya doon ko po naibigay sa kanya. Thank you. So, Galvez, ikaw binigyan. Thank you. Sige, tuloy mo. Sir Nicanor, nahanap niyo yung bala doon sa may lalagyan niyo ng yelo at nakita niyo yung tama kung saan pumasok yung bala. Saan yung tama ng bala na baka yun yung basyon niya, no? Saan yung tama ng bala? Sa ilalim, sa gitna, o sa ibabaw ng bangka? Ma'am, correction lang po. Hindi ko po nakakuha yung bala sa may loob po ng lalagyan ng yelo. Nakakuha ko po dyan sa may lapag po ng mismo ng bangka, yung pinakabasyon ng bala. Sa may labas ng bangka? Lapag po, sa lapag po. Sorry, sa lapag ng bangka. Oo, nakasahig. Parang sahig. Hindi po, ma'am. Sahig. Tabla po yun eh. Tabla. Parang dagarag po yun eh. Tabla po yun. Mga pinagtutugtog na plywood. Literally, loob ng bangka. Okay. Hindi po sa loob. Tuloy. Hindi sa loob, sa sahig. Opo, sa Kumbaga yung tinayuan ni na Jemboy at Sunny Boy, yun yung lapag na sinasabi nyo? Ang pinagdaanan nila Jimboy, medyo mga isang metro pa layo. Yung metro pa layo sa nakuha lang. Yan yung sinasabi nilang butas, yun ang limasan namin ng tubig. Dahil katabi na naman yung makina na po yun eh. Makina na po katabi na yun. So yung tama ng bala, kung sa may makina na, yung kung saan nililinis, tinatanggal yung tubig, medyo mababa sa bangka. Kumbaga yung parte ng bangka na, lalo na pag mataas ang tubig, lulubog siya sa tubig. Senator Risa. Yes, Mr. Chair. Mukhang sinabi niya kayo na walang tama ang bangka. Ah. So walang tama. Basyo lang yun, empty shell yung nakita niya doon. So Nick, imagine mo yung bangka, mahaba ang bangka, di ba? Yan po mga 8 meters po yun. Okay, mahaba. Opo. Kung mahaba ang bangka, saan porsyon ng bangka mo napulot yung empty shell? Sa dulo, sa likuran, sa atras, o sa gitna ng bangka, o malapit sa makina, o whatever. Kung mahaba ang bangka, sa gitna, sa forward, sa harapan, o sa likuran, sa manda. Bandang gitna po, Your Honor, bandang gitna. Bandang gitna. Oh, yes po, Your Honor. Thank you. Salamat, Sir Nicanor. Tapos, at kaya ba na dun na yun yung bangkang nililinis ni na Jemboy at Sunny Boy dahil tauhan pala kayo nung bangkang iyon. Kaya yun po yung nililinis nilang bangka. Almost 10 years po akong taon niya, ako po yung ng bangka niya. Okay po. At may nakita nga po ako sa yung pinagana nila Jimboy at Sunny Boy. May nakita po akong bakas ng dugo doon. Yan, Sir Nicanor. Yan na nga yung gusto kong sunod na itanong sa inyo. Ano po yung estado ng bangka nung sumampa kayo doon pagkatapos ng pangyayari? Kasi nabalitaan nga po namin, totoo po ba may dugo sa bangka? Doon po sabi ng na yung Jimboy at ni Sunny Boy. Tumibago din po. Mr. Chair, ito po yung pinapakita nating mga letrato ng dugo sa bangka. Saang parte ng bangka ito, Sir Nicanor, itong mga photos na ito? Kaya di po siya may pula na yan, Your Honor. Yan din siya. Yan pala yung sinasabi kanina ni Sunny Boy na butas. Siguro, Butas na bangka. Yan yung butas na yan siguro. yan nga, Mr. Chair. Ito yan, Sir Nicanor, yung butas ng bangka na sinasabi ni Sunny Boy kanina. Your Honor, yung butas ng bangka niya, kung baga yan, pinaka-apartment ng bangka, butika po yan eh. Yan po, kumuha ng tubig, itatapon sa labas ng bangka sa ibabaw. Yan po kukuha ng tubig,
Then tatapon po sa ilog dagat. Opo, ito po yung nililinis ni na Sunny Boy at Jemboy nung araw na yon. So, anong naiisip nyo nung nakita nyo una nyong nakita itong dugo sa may butas? So, ibig sabihin po ba, dun pa lang sa bangka, nabaril na po si Jemboy? Hindi ko po masasabi yan, Your Honor, kasi talaga, sir po sa insidente ng baril na dyan. Wala po. Senator Risa, Yes, Mr. Chair. saan mo nakuha itong picture na ito? Sa isang residente po dun sa area, Mr. Chair, pinadala po sa pamilya, sa mga abogado. Okay, Captain Arabijo at saka Sergeant Galvez, bakit wala kayong picture na ganito? Kayo nag-imbestiga, di ba? Yes, Your Honor. May picture kayo niyan? Wala Dugo po. na yan? Gabi po kasi nung nag-respond kami. Ha? Gabi na po yun. Alas 5 umabot po ng gabi. Kaya di po kami nakaakyat dyan sa bangka. Yung Foco. mga nag-process po. Foco, kayo ang nag-imbestiga. Wala kayo nakita nito? Yes, sir. Dumating po kami, sir, sa crime scene is 8:50 na po ng gabi. Okay, then 50. Negative po, sir, kasi during that time, sir, umuulan po talaga. So, Malakas po ulan, sir. Negative. hindi nyo nakita ito? Negative po, sir. Scene of the crime operation. So, dapat nakuha ninyo ito kung talagang seryoso yung pag-imbestiga ninyo. Kung makikita niyo po, sir, yung sa pictures, maaga pa po yan. Maaga Maliwanag nga. po. Ganting maaga at gabi. Mawawala pala yung dugo na yan pag gabi na. Kung hindi hugasan yan, hindi may mawala. Your Honor, with due respect po ulit, Ha? sabi nga po kanina, yung sokatin po natin po ay nag-arrive po ng 8:15 po ng gabi. Kaya nga, regardless of the time, the same day pa rin yun. Kung talagang siniseryoso yung pag-conduct nyo ng scene of the crime operations, nakikita niyo yan. Tingnan mo, civilian pa ang nagpakita ng picture na ganyan. Ano masasabi na sa atin ngayon dyan? We are inefficient with our job. We are ineffective. Hindi natin nakita yan. Simple dugo yan, pero it says a lot. It says a lot. Yung dugo na yan. Kayo, suko, hindi nyo nakita. Your Honor, yun nga po yung naging check po ng aming team. Dinouble check po ng ating mga personnel po. Kung ano po yung mga possible na pwedeng makuleta sa crime scene. Pumunta ka ba? Dahil po, sir, sa Pumunta ka ba doon sa bangka? Yes, sir. Yes, sir. Po. Pumunta ka? Kasama po ako. So dapat nakita mo yan. But anyway, Mr. Chair. yeah, go ahead, Senator Risa. At yung sabi nyo nga po, yung dagong yan says a lot. At yung isang pinaka-sinesay niyan ay kung talagang sa tubig lang bumaril, dapat walang dugo sa bangka. Dapat walang dugo sa bangka kung sa tubig lang namaril. So ibig sabihin, nasa bangka pa lang sina Jemboy at Sunny Boy, may natamaan na. Kasi dumugo siya dyan eh. Sir Nicanor, meron pa po ba kayong gustong sabihin tungkol sa lahat-lahat ng itong nangyari? Yes po. Sige po, Sir Nicanor. Pero tapos pagbalik ni Chair, baka... Ay, sorry po talaga, sir. Nakikiramay po talaga kami. Pangyayari. Sobrang pagkakawal na rin daw ako kay Jimboy. Yung araw na yun, oras na yun. Alam ko kagad may idea ako paano nangyari kay Jimboy yun. Alam ko may idea agad ako. Alam nyo, mga pulis, alam ko, biktima rin po kayo dito dahil ng maling impormasyon na tinanggap nyo, pero kailangan pag-usahan natin kung anong dapat natin pag-usahan dito. Dahil alam ng Diyos, higit po sa lahat buhay. Diyos lang po tanging nakakaalam. Sige lang dapat, ako ang hangad ko lang po talaga dito, hindi tayo magkakalaban. May lamit lang namin yung katotohanan. Dahil wala naman po kami lalaban sa sigati ko.
Pera-pera lang, wala. Dahil kami nga po yung mga naghahanap buhay na inahanap pa namin yung kinabubuhay namin. Dahil mangingisda na po kami. Yes, Manong Nick, Nick, yes po, Your Honor. mali po yung sabihin mo na wala tayong panglaban. May gobyerno tayo na lalaban sa inyo. Yung piskalya natin na mag-prosecute ng kaso, hindi po yung babayaran. Hindi kayo kailangan maglabas ng pera. So, Your Honor, alam ko frustration mo. Mahirap din ako. Anak rin ako ng tricycle driver. Alam ko gaano kahirap ang buhay. Pero sa ngayon, wag baguhin natin yung ating paningin na porque mahirap tayo, wala na tayong pag-asa sa hustisya. May gobyerno po tayo na mag-alaga sa atin. Pabayaan natin sa piskalya yan. Sige lang, naintindihan kita. sa committee nyo, laki po nagpapasalamat ko dahil kami mga binigyan niyo po kami ng pagkakataon para may suhalat namin kung anong tama, kung anong mali, kung anong totoo po na po yung mga balaktot na pangangatiran. Yes, at kami po. Salamat po sa inyo. Kami po ay nagpasalamat sa iyo na nagtiwala ka dito sa aming committee at ikaw ay dumulog sa aming imbitasyon. Nagpasalamat po kami sa iyo at nagtiwala ka. At least may tiwala ka pa rin sa gobyerno. Maraming salamat at nagtiwala ka. Thank you. Mr. Chair. Mr. Chair. Mr. Chair, Sir Nicanor, dagdagan ko lang yung sinabi, ano po. Actually, hindi sa inyo eh. Sa 6 po, sa 19, sa 2 team captain at assistant team leader, at yung 2 pong investigador. Kung sa 3 pagdinig hindi pa kayo naantig sa lahat ng mga tanong namin na gustong malaman ano ba talaga nangyari para makapagrekomenda ng hustisya para sa pamilya, pakinggan nyo na lang po yung sinabi ni Sir Nicanor na ang Diyos lang nakakaalam. Diyos ang nakakaalam ng lahat. At sana maantig kayo kahit sa luha niya. Luha din ng buong pamilya nila. Sabi niya, mga simpleng mangingisda sila. Sus Mariosep, siguro hindi po sila makatuntong dito sa kwarto sa Senado or kaya sa House. Sana mayroong isa sa 23 ninyo na magsabi ng totoo para naman bigyan ng hustisya si Sir Nicanor. Bigyan ng hustisya si Jemboy. Mr. Chair. At alam naman natin na kayong lahat dyan, hindi man kayo galing sa mayamang pamilya. Di ba? Mahirap din kayo. Galing kayo sa mahirap na pamilya. At ngayon, alam ko na problema kayo ngayon kung anong kasasapitan sa inyong career after this investigation. Alam ko nangangamba kayo. Paano nyo buhayin ang pamilya ninyo kapag kayo'y matanggal sa serbisyo? So hindi ito laban ng mayaman at mahirap. Laban ito ng hustisya at inhustisya. Justice versus injustice itong labanan na ito. Kaya tayo, pareho tayo mahirap. Kita niyo, hindi ba mangyari yan sa tatay ninyo? Hindi ba yan pwede mangyari sa kapatid ninyo? Yung kinasapitan nila ngayon? Mahirap lang na pamilya natin, di ba? Pwede rin tayo maging biktima ng injustice sa pang-aabuso. Kaya sana itong pagdinig na ito, you open your hearts. You open your hearts. Hirap. Kita mo kung gaano kahirap. Maging mahirap. At alam kong tayo ay lahat mahirap. Hindi kayo anak na mayaman. Otherwise, kung mayaman kayo, hindi kayo nagpulis. So huwag niyong kalimutan porque meron na kayong tsapa. Dapat yung tsapa ninyo, gamitin ninyo yan para makatulong sa mahirap. Hindi para mag-api ng mahirap. Yan ang papel natin dito sa mundo. Mapulis ka man o anong papel mo dito sa mundo, sa pagiging tao natin, dapat tayo'y
Alam nyo, hindi lang masama ang loob ko sa sinapit nila, ng pamilya nila. Masama rin ang loob ko para sa inyo. Para sa inyo. Alam ko man na hindi kayo lahat masamang tao. Pero dahil sa pangyayaring ito, somebody has to suffer. Somebody has to answer sa pangyayaring ito. Meron sa inyo mananagot. Meron sa inyo mananagot. At ako nalungkot para sa pamilya ninyo. Mga anak ninyo na hindi makapag-aral dahil matanggal kayo sa serbisyo. Nalungkot ako sa mga mahal nyo sa buhay. Mawalan kayo ng trabaho. O puro lang ba kasamaan ng loob ang natatanggap natin dito sa mundo? Sana nasa utak natin, sa puso natin gumawa ng mabuti. Siguro gaganda ang takbo ng mundo kapag tayong lahat ay puro kabutihan ang iniisip, hindi yung pang-aabuso. Sabihin man ninyo na, sir, wala kaming intensyong masama na gumawa ng masama. Nagkamali lang kami. Nagkamali lang kami, sir. Pero yung pagkakamali ninyo, it cost the life of one Jimboy at paghihirap at pagluluksa ng isang pamilya na nawalan ng isang mahal sa buhay na Jimboy. Kaya, sana, sa pagdinig na ito, lalabas ang katotohanan, kayo magsabi kayo ng totoo, mag-cooperate kayo. Tapos na yung panahon na magtatago tayo ng kasalanan ng ating kapwa. Masakit man na madiin yung ating kasamahan sa trabaho dahil sa sasabihin yung katotohanan, pero sabi ko nga sa inyo palagi, the truth shall set you free. The truth shall set you free. Masakit man body kita, kasama kita, pero kailangan sabihin ko yung totoo para mag-improve ang sitwasyon ng ating pamulis. Intindihan niyo ako, mga pulis? Intindihan niyo ako? Ha? Dapat ganun ang gawin natin ito. Hindi tayo magsigitakip ng takip. Kung hindi kayo nagtatakip, hindi kayo makukontem? Oh. Hindi kayo ma-cited in contempt? Kung hindi kayo nagtatakip, wala kayong tinatakpan? Kasi nakikita namin na may tinatago kayo. Kaya sinahit namin kayo in contempt. So kung wala kayong tinatakpan, ang ganda ng takbo na investigasyon natin. Hindi na tayo dito magsisigawan, hindi na tayo dito magpapahiyaan. Ako, I really hate. Yung pulis ko, mga tauhan ko, patayuin ko, gawin kong police line. Hindi ko katanggap-tanggap sa akin yan. Kayo mismo, parang ginawa ko kayong police line kanina. But andito na tayo sa sitwasyon. Andito tayo, nag-imbestiga tayo. Kailangan makamit natin yung katotohanan at justisya. So we have to do that. Kahit nasakit sa kalooban ko. Mga tauhan ko kayo dati. Tapos, ginawa ko kayong police line. Hindi yan acceptable sa akin. Pero andito tayo. Kailangan makuha ang justisya at katotohanan. Kaya gawin natin ito. Kaya kayo, masakit man na madiin natin yung ating kasamahan. Masakit man sa kalooban nyo. Madiin yung ating kasamahan. Kayo, investigador, alam ko, yung simpatiya nyo na sa kasama nyo, ayaw nyo mataob yung kanilang kaldero. Kasi ganun din ang maramdaman ninyo pag kayo mawalan ng trabaho. Well mga kaibigan, talagang ang nakakalungkot isipin na pati ba naman ang SOCO ay pinagtatakpan ang ating mga kalespuhan. Dito nga natin makikita kung paano na lang, kung pinagtatakpan pa ang ibang mga kaso, paano natin malalaman kung talagang ginagampanan ba nga talaga nila ang kanilang tungkulin or talagang nasusuhulan din ang mga tao rito. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin, ano ang inyong mga opinion? Just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.